Ultimo, botanteng nagbenta ng pirma para po sa charter change ay binabalak sampahan ng reklamo ayon sa isang mambabatas. Ang kapatid naman ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos, nangangambang pati porma ng gobyerno e babaguhin ng mga nagsusulong ng tiyatsa. Ang posibleng motibo sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez at Jonathan Andal. Duda ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos na masusunod ang inihaing Resolution of both Houses No. 6 ni Senate President Mig Zubiri na 3 economic provisions lang ng 1987 Constitution ang gustong baguhin ng mga kapwa niya mambabatas. Tingin niya diversionary tactic lang ito at kalaunay bubuklatin din ang mga political provisions para baguhin ang forma ng ating gobyerno. Maraming nagbabanggit na sa hunot dulo nito, magpa-parliamentary na tayo. Sino bang gusto mag-prime minister? Yung hindi mananalo bilang pangulo. Iimbestigahan daw ng senadora ang isiningit umanong 12 billion pesos sa pondo ng COMELEC ngayong taon na tingin niya ay gagamitin sa plebisito para sa charter change o tiyatsa. Gayon din ang nagpapatuloy pa rin umanong pagbili ng pirma para isulong ang tiyatsa. Sa Ilocos Region at Calabarzon nga raw, may iba pang ginagamit. Akala ko nga PI is dead on arrival. Bakit nga may mga DPWH na kontraktor na biglang nagpapapirma? Tago muna yung mga congressman saka city mayor. Kami na muna magpapapirma para hindi masyadong bistado. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng DPWH kaugnay rito. Sabi naman ng isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Monsod, delikado ang balak ng Kongreso na magsingit sa saligang batas ng mga katagang unless otherwise provided by law, gaya ng balak sa resolusyong inihain ng Senate President. It's a very ingenious and dangerous provision na isisingit nila yon kasi mas madali na mag-pass sila. I was asked once, were there mistakes in the Constitution? Sabi ko, of course. But if we made mistakes, we made two. We overestimated the spirit of EDSA and we underestimated the greed of our politicians. Bumili man o botanteng nagbenta ng pirma para baguhin ang konstitusyon, balak daw sampahan ng reklamong vote buying o vote selling base sa Omnibus Election Code. Yan ayon sa kinatawan ng Albay 1st District ang pinaplansya raw ng mga mayor sa kanyang distrito. Pinapahuli rin sa mga pulis ang mga sangkot. Ang magreklamo yung mga magpapile ng complaint yung mga alkalde na binigyan ng pera at sinabi na kailangan na magpapirma sila ng People's Initiative. Turing naman niya sa balak ng liderato ng Senado at Kamara, Declaration of war against the 1987 Constitution has been launched from two fronts. Pero ang palagay ko, ito ay magiging compromise agreement ng House and the Senate. Most probably, it could be brokered by the President. sa kabila ng utos ng Pangulo na pangunahan ng Senado ang pag-review sa economic provisions ng konstitusyon, tuloy ang signature campaign ng isang grupo. Meron na umanong required na pirmang katumbas ng 3% ng mga botante sa kada distrito sa Albay, Sorsogon at Catanduanes. Sagot nito sa balak na reklamo ng ilang alkalde. That's part of democratic process. Anybody can file and oppose the movement. And at the same time, kami naman ay hayaan kung meron ng sufficient na pirma, sufficienting pirma, then we will file the same to the Commission on Election for its verification. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. At ako po si Jonathan Andal. Nakatutok kami 24 oras.